Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Ex-DPWH official Bryce Hernandez magtatagal sa kulungan ng Senado matapos ipakontempt. Yan ang MBC TV Network News ni Raymond Dad Paas. Marami pang dapat ipaliwanag si Engineer Bryce Hernandez na dating District Engineer ng Bulacan, 1st Engineering District Office bago pag-usapan ang kanyang paglaya sa kulungan ng Senado. Ito ang deklarasyon ni Senador Panfilo Ping Lacson kasunod ng palitan ng liderato sa Senado at siya ang papalit bilang Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Si Hernandez ay na-cite for contempt sa hearing ng Blue Ribbon Committee kahapon dahil sa kanyang pagsisinungaling hinggil sa kanilang pagkakasino sa Okada Hotel. Hindi tanggap ng mga senador ang laging sagot nito na minsan lang siya naglaro doon. Kaya siya ay pinakontempt nila Senador Erwin Tulfo at Senador Jinggoy Estrada. Dahil sa record ng Blue Ribbon Committee, regular na nagsusugal si Hernandez sa Okada at nagpapatalo ng milyones gamit ang kanyang alias na Marvin Santos de Guzman batay sa kanyang LTO driver's license, habang ang kanyang dating boss na si Engineer Henry Alcantara ay gumamit naman ng alias na Joseph Castro Villegas. Ayon kay Senador Lacson, madadagdagan pa ang mga kalokohan ni Hernandez na kanyang ilalahad sa Part 2 ng kanyang privilege speech hinggil sa mga flood control project mamayang hapon. Patong-patong umanong kaso ang kanyang kakaharaping. Muling binanggit ng senador na sa mga natuklasan nila ng kanyang mga tawanan ang Bulacan 1st Engineering District Office ang pinaka-notorious sa usapin ng ghost flood control projects. Pinagdudahan ang lifestyle ni Hernandez dahil kahit batang-bata pa ito ay daang milyon ang ipinatatalo sa kasino, may mga sports car at mamahaling relo na Richard Mille o RM na tinawag ni Senador JB Ejercito na relo ng magnanakaw. Mamayang hapon, formal na itatalaga si Lacson bilang Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at iba pang pagbabago sa chairmanship sa iba pang committee sa Senado. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dagpas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, pagawaan ng Peking ID sa Valenzuela City, sinalakay ng PNPA-CG, mag-asawa, arestado. Naaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang mag-asawa na sangkot umano sa paggawa ng Peking Identification Cards sa kanilang bahay sa Valenzuela City. Nakumpiska mula sa operasyon ang daan-daang Peking ID, kabilang ang 247 BIR-Teen ID, 33 PhilHealth ID, 30 UNID ID, 23 National ID, 10 PhilPost ID, 5 driver's license, 3 PRC ID at 17 iba pa. Mayroon ding na-recover na Peking dokumento, gaya ng NBI clearance, Pag-ibig MDF, SSS at PSA birth certificate. Ayon kay PNPA-CG Director Police Brigadier General Bernard Yang, ibinibenta online ang mga Peking ID sa halagang 40 pesos hanggang 1,000 pesos, depensa naman ng mga sospek, napilitan lamang silang gumawa ng ganitong gawain dahil sa kahirapan. Nahaharap na ang dalawa sa kasong falsification by private individual and use of falsified documents, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon.